natin yan. Balikan natin ito mga kababayan. Ito, Senadora Amy Marcos gustong maliitin si Secretary Dizon mga kababayan. At ito namang si Sec Dizon pumalag dito kay Amy. At hindi nagpatinag ha. Hindi lang basta pumalag mga kababayan. Sinagot-sagot itong si Amy. Dahil ito, alam nyo naman, si Amy gusto magpabida. Ha? O ito, panoorin natin. Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para ke pa? Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidiligan nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo. Minsan hindi ko maintindihan si Amy, no, mga kababayan, na hinggil dito sa procurement kasi may tanong siya dito nung nakaraan na 'di ba ang nakasanayan na bago pa matapos yung BICAM mga kababayan meron ng early procurement na nangyayari. Tapos, sa early procurement na yan, para hindi ma-delay yung mga proyekto. Ang problema nga, eto hindi ko maintindihan sa'yo, Amy. Kaya nga inaayos nila PBBM na walang early procurement na mangyayari para maiwasan natin yung tinatawag, kasi nandyan na nga yung nakita natin ng problema, di ba? Yung corruption. Mga kababayan, dahil hindi pa tapos hindi pa tapos yung BICAM, may early procurement na nangyayari. Hindi pa tapos yung bidding, may early procurement na nangyayari. Kaya ang lumalabas tuloy, pagdating sa bidding, mga kababayan, bidding-biddingan na lang. Tapos ngayon, madedelay ng konti kasi nga ayaw nila ng early procurement para sigurado sila sa mga gagawin, umaangal kayo. Ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na Ano daw? Is hostage? Mga kababayan, alam nyo, saling pusa nga dyan si Secretary Vince. Unang-una, ang BICAM, mga kababayan, ito ay usapan or usapin ng dalawang kapulungan. The lower house and the upper house. Kung totoo, hindi nyo kailangan si Secretary Vince dyan Sino ba nagpatawag dyan? Ikaw ata Para matanong si Secretary Vince. Ngayon, mga kababayan, paparatangan mo ng delay. Kaya nga po sila nag-iisip. Tapos sasabihan mo, Secretary Vince is no engineer. Ano ngayon, kung hindi siya engineer? Bakit? Sino ba yung mga in-appoint? Si Secretary Mark Villar, engineer ba yun? Hindi. Yung mga secretary pa na in-appoint dati, hindi rin engineer. Sa akin mga kababayan, as long as kaya mong gawin yung trabaho mo, mas okay sana kung ito ay work-related yung kanyang natapos, di ba? Pero kung work-related, hindi naman niya naiintindihan at wala naman siyang prinsipyo, wala naman siyang malasakit, wala ding kwenta. Mas maganda na yung hindi work-related yung tao, wala siyang engineer background, pero nakikita natin na talagang dedicated siya para tulungan yung gobyerno natin na maisaayos.
Wala kayong tiwala sa sino mang district engineer. Hindi po ako abogado ng Public Works. Dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala. Ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Ang iniiwasan dyan yung corruption, Aimee. Yun ang iniiwasan dyan. Ayaw na nila na maulit yung pagkakamali na yung mga tawag dito, yung mga engineers ng DPWH, yung mga district engineers ay magkakaroon na naman ng problema. So, gusto nilang ma-prevent yung mga ganun na issue. Diba? Hindi dahil sa walang tiwala, pero sinasaayos ang mga bagay-bagay. Salamat po if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Tama. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo ang departamento. Hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadalingan namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung desisyon na yan. Yun yung sinasabi ko kanina, mga kababayan. At the end of the day, salimpusa lang si Secretary Vince dito eh. Mga kababayan, yung sa kanya is the recommendation lamang. Hinggil doon sa pagbabawas ng presyo ng mga tawag dito, mga products, di ba? Mga kababayan, doon sa gagawing procurement. Yung budget na yan, ay pagdidesisyonan pa rin ng mababa at ng mataas na kapulungan. Kayo pa rin na magpapasyan yan. Wala ba kayong sarili? Kasi katulad niyan, mga kababayan, dati, nung wala pa tong iskandal na ito, hindi pa pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos, tama? Mga kababayan, hindi nyo nga tinatanong yung mga sekretary ng DPWH eh. Nagagawa nyo. Diba? So sa makatuwid dito, gusto lang kayong tulungan ni Secretary Vince para magkaroon kayo ng idea na itong mga presyo ng buhangin, ng graba ay pagkataas-taas kaya medyo binabawasan. Diba? Pati yung budget ay gusto rin pataasan. Pero mga kababayan, yung sinasabi ni Aimee, gustong pataasan yung budget, pero ayaw pagkatiwalaan yung mga district engineer, yung mga engineer ng DPWH. Tama lang na hindi dapat basta-basta tayo magtiwala ngayon. Dapat magkaroon tayo ng vigilant mind, mga kababayan, na at any given time, baka magloko rin to mga to. Diba? Huwag niyong ibibigay. Kumbaga, bilang isang boss, ang gawin ninyo, magmasid pa rin kayo. Diba? Huwag niyong ibigay lahat ng tiwala. Baka mamaya maabuso. Oh. Grabe. Grabe engot nito ni ni Aimee. Ito pa mga kababayan, kaya yabang talaga ng mga mga banat niya. To Senator Legarda's statement, let us first clarify that there has been ample time. August 31 was the appointment date of Secretary Dizon. That was quite a few months ago, during which period, nakailang beses siyang humarap sa Senado, paulit-ulit po ang tanong namin kung talagang sapat itong budget na nilaan. I quote verbatim, September 18, the Department of Public Works and Highways slashes 255 billion worth of locally funded flood control projects from the 2026 budget.
And may I quote verbatim, we are revising the agency's budget. Nanggaling sa kanila po. We have removed complicated projects, overlapping projects that are still receiving funding or that have been allocated funding for 2026. Verbatim po, siya nagsabi niyan. Hindi kami nag-imbento niyan. Ngayon, sabi niya, na re-review na raw nila yung initial proposal, nagtanggal sila ng 55.53 billion worth of duplicate or complicated projects or completed overlapping projects. Ang ibig ba sabihin, Pahiya si Amy dito kay mga kababayan kay Congressman Alvarez. Eto ha, mga kababayan, alam natin na Duterte supporter yan si Alvarez. Pero sa pagkakataong ito ngayon, dahil nga yung bicameral conference committee ay naka-live streaming, gusto ko yung ganito, mga kababayan, na kahit papano may mga bagay na hindi natin alam na nalalaman natin ngayon. Amy, yung pagpapalit-palit na sinasabi mo, na gaya nito, ay hindi naman pala galing kila Secretary Vince Dizon. Galing ito doon sa idea nitong sila Congressman Alvarez, na kung saan po mga kababayan ay hindi umano nila gagawin or babasahin or aasikasuhin yung budget na yan kung hindi po tatanggalin yung budget na yon na sinasabi mo. i-restore yung mga duplicated, completed, and overlapping projects. Doon ako nagtataka. At ano ang garantiya natin na sa loob ng 2 buwan na naman, after 2 months, he may change his mind again, as he has, apparently, yesterday. So from September 18, kahapon, December, nako, baka naman sa Pebrero, iba na naman ang usapin. Ayoko naman ng ganito. Ano kaya talaga ang direksyon natin? Hindi po ito nanggaling sa amin. Narinig naman ninyo, verbatim ang quote na yan. Yan ang press release ni Secretary Dizon. Madam Chair. Mr. Chair. Representative Pepito Alvarez and then Representative Libanon. Tama po si Senador Loren, tama rin si Senador Marcos. Ngunit bigyan ko lang ng example na hindi mo ma-apply ito sa lahat ng project sweeping po. Na halimbawa MBUC, yung asphalt overlay. Mr. Chair. Southern Palawan, ang presyo ng aggregates at saka graba, saka yung buhangin, 1,000 because we have 26 rivers. Hoy, makinig ka. Ay, may baba, Makinig ka dito. Kaya pa bago-bago, dahil ito, pinapaliwanag na mismo ni Jose Alvarez. Makinig ka, baba. Maraming buhangin doon. Ngunit sa norte, wala ho masyadong ilog. Nag-i-import sila from Mindoro. Lalagay ko lang sa tamang perspective din. So, kung ang MBUC application nyo, asphalt overlay for the whole of Palawan, tanggalan mo ng 50%, yung norte, hindi mo mapagawa. Sa SOR, pwede. Kasi yun na yung ultimate measure ng DPWH. At saka I'll put it on record, Mr. Chair, Madam Chair, this representation was the one who complained to Secretary Bersamin to remove the 255 billion of people's money from the DPWH budget. It is not a unilateral move from the Department of the Public Works and Highways na sila ang nagtanggal. Ako po, personally, ang nag-complain doon kay Secretary Bersamin nung nandoon siya sa amin sa House. Sa madaling sabi, mga kababayan, dahil sa complaint ni Pepito Alvarez, ni Jose Alvarez, na ito kay E.S. Bersamin o former E.S. Bersamin, mga kababayan, inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin yung budget na sinasabi mo. Kaya ngayon, nagbago. Diba? Nagbago. Hindi dahil kagustuhan lang ni Secretary Vince Dizon. Pero dahil ito, yung iminumungkahe ng mababang kapulungan dahil may nakikita sila na mali. Habang nalulunod ang buong bansa sa flood control, kung maaari, tanggalin mo muna itong 255 billion na ito. Kasi kung hindi namin tatalakayin yung budget ng executive, ibalik mo na namin sa inyo. Kita mo na?
'Di ba? Sabi ni Sir Leo, "Oh, makinig ka muna, manang baba, makinig kang maigi, bro." Oh. Si Pipito Alvarez ang nagsabi. Mga kababayan, siya mismo ang naghiling nito kay ES Bersamin. At ang Pangulo, nag-order na sige, tanggalin nyo yan. Kung hindi lalakad itong ano natin. Kinahaponan, na-inform kami na in-instructionan siya ni Pangulo, tanggalin niyang 255 billion na yan. Dito po nanggaling sa akin ang pagtanggal ng flood control. Kasi ang flood control, alam ko po, talagang overpriced. Okay? So ang flood control, pwede mong apply yung overpriced provision. But kung gagawa ka ng MBUC, walang graba sa Northern Palawan, 600 kilometers po ang distansya ng buong Palawan. When you construct in the southern portion, napakaraming buhangin. Sa norte, halos walang graba doon kasi maliliit ang ilog. Sa madaling salita, mga kababayan, magkaiba ng presyo yan. Hindi pwedeng standard yung presyo. 'Di ba? Kung maraming graba, maraming buhangin, sa area na yan, technically, mas mababa yung presyo. Pero kung wala namang intact, walang nakalagay diyan, wala talaga kayong kumbaga mga kababayan, ang tawag dito, wala kayong supply na nandyan sa malapit, tapos kukunin mo pa sa pagkalayo-layo, syempre, babayaran mo yung transportation, babayaran mo yung tao, babayaran mo yung gasolina, di ba? Ganun yun, magkakaiba ng presyo, at kung malayo, syempre, mas malaki yung patong. Di ba? Puting buhangin lang ang Oh. norte. Yun po ang difference. Ang gusto ko lang, Ang Banji, mapakinggan natin si Secretary Vince na wag sweeping. Kapag 50% ang MBUC, hindi pare-pareho ang Palawan. Isang probinsya lang yun. Sa Cebu, might be the same. Kasi nag-i-import din sila. Wala sa masyadong graba sa Cebu eh. Nag-i-import din sila. Sa Bohol, wala rin masyadong graba. But in Northern Mindanao, marami po aming graba doon. Sa ibang lugar, hindi ko alam. Kaya nakikiusap kami na pakinggan yung para madinig ng buong bayan si Secretary Vince kasi meron na siyang ginawang ratio eh. oh, baba. Biruin mo, kakampi mo, kinakalaban ka mismo. Kasi nga naman, dakdak ka ng dakdak. Buha ka ng... Muntik na ako Pakinggan madulas. natin. Kasi kami, sa Kongreso, ayaw din namin ng overpriced project. Hindi pwede yun. Hindi lang Senado ang may gusto. Kami, number one. Ako mismo, nagpatanggal ng 255 billion. And that is on record in the House. Thank you. Oh, sa pool, si Amy. Mga kababayan. Saba, dagdagan nyo pa. Can I reiterate the motion to invite Secretary Vince para madinig ng buong bansa na hindi pare-pareho. Pag 50%, dapat per project ang implementation. Yun lang ang pakiusap. Thank you. Thank you, Congressman Alvarez, and to Chairperson Mika. Dahil nga dito sa statement na ito, at meron ho nga nakasulat ho dito, to avoid inaccurate costing and potential project unimplementability, at ito ay isang apela sa Senado, gusto rin ho namin marinig yung kanyang pag-aanalisa dito po sa isyung ito, itong CMPD/adjustment factors. Pero, for the record again, nung nagkaroon ho kami ng dalawang hearing sa Senado, klarong-klaro na sinabi niya na maraming overpriced na items sa loob ng budget. Nako Sa tingin po. ko, hindi ho tayo magdedebate na ayaw natin yung overpriced items sa budget. Pare-pareho tayo lahat. Hindi ho tayo magdedebate doon. Ang gusto ho natin, isang budget na malinis, isang budget na ang kanilang presyo ay totoong presyo at reasonableng presyo. Yon, Amy, naintindihan mo na. Kaya kung bakit ang nangyayari ay parang ang datingan ang gagamitin ko lang is parang medyo urong-sulong, mga kababayan, dahil nga merong mga provision na dapat ayusin. Hindi pwedeng yung gusto kasi mangyari ni Amy, mga kababayan, bara-bara. Hindi pwedeng ganun. Kasi nga meron na tayong nakita, tama yung sinasabi ni Sir Leo kanina, na nagkaroon na ng takot. 'Di ba? Nagkaroon na ng takot. So, kumbaga mga kababayan,
yung mali dati ay iniiwasan na mangyari ngayon. Kaya, mga kababayan, masyado na silang nagiging maingat. Ayaw na nila. Nakita kasi nila doon dati. Maging yung mga presyo, talagang doble-doble. Hindi lang doble, triple. Di ba? Sobrang taas ng patong. Mga kababayan ng mga kontraktor. So, ngayon, pinupulido nila Secretary Vince. Ano ba tama? Kasi kailangan nila makinig dun sa mga sinasabi din ng mga mababang kapulungan at ng mga maging ng mga senador kasi yun ang katotohanan. Yun yung nasa grounds na hindi pwedeng pare-parehas ito. Kaya kailangan yung pera, sabi ko nga kanina, dapat mapolish natin itong maigi. Mapolish maigi nila Secretary Vince Dizon para hindi tayo magkaroon ng problema. 'Di ba? Hindi tayo mahirapang gumalaw. O sila pala, hindi pala ako. Oh. No, yun naman ang gusto nating lahat. Dahil kung tayo ay mag-approve ng proyekto o ng budget ngayon na overpriced, Tama. babalik tayo sa dating problema. No, Oo. hindi naman Kasi pag overpriced na ganyan, nandun na naman yung corruption. Kasi mga kababayan, papatungan lang, uy, malaki pala yung allocated budget. O, yung allocable budget. O, gawin natin ganito yung presyo. 'Di ba? Mga kababayan, kasi nakita nila, sobrang laki ng allocable, papatungan na naman ng mga hinayupak na mga na mga kurakot. Oh. kami nanggagaling. At again, sabi nga ni Senator Loren, itong application ng CMPD adjustment factor nanggaling ho to sa DPWH. Hindi ho kaya ng Senado, wala ho kaming mga engineers, wala ho kaming mga taong kayang mag-apply ng ganun. Ito galing ho sa DPWH. Kaya doon ho namin kinuha at for the record, sinupply rin ho sa amin yung mga adjustment factors na yun formally at doon ho namin in-apply. Dahil sa Senado, ang aming direksyon ay ma-apply yung tamang presyo sa mga proyekto. Tama. So, Madam sige po. Chair? Yeah. Yes, very quickly, Madam Chair? Mr. President, Mr. Chairman, very quickly. Hindi lamang kasi yung overpriced sa flood control ang ating concern. In fact, yung hearings dun sa classroom acceleration measure, pati yung DPWH classrooms, overpriced. Lumalabas. Kaya, kung sinabi nilang overpriced, yung secretary mismo, tapos ngayon ay sinasabing aprubahan natin, ibalik natin yung pricing, ayaw nating pikit matang mag-aaproba at tatanggapin yung kanyang paliwanag na biglang parang 180-degree turn siya, no? Nagbaliktad. Yung dating overpriced, gusto niyang i-restore. Yun ang concern namin. Yung dating sinabi niyang overpriced, ngayon gusto niyang ibalik. Tama ba yun? Kaya dapat lang magpaliwanag siya. Madam Chair, maraming salamat po sa comment ng mga senador. Minority Leader Libanan. Thank you po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Ang isang kailangan nating i-consider din po dito, na hindi lang tayo nag-a-appropriate ng pondo. Ang importante, nag-a-appropriate tayo ng pondo na mai-implement. Kasi kung hindi po ito ma-implement ng tama, walang saysay maglagay ng pondo dito. Yan. Isa pa yan, mga kababayan. At isa pa, yung sinasabi ni Secretary Vince kanina, yes, madidelay tayo. Kasi nga, hindi na kagaya dati na may early procurement kasi meron ng budget tapos sobra-sobra pa. Mga kababayan, yun yung nagiging dahilan ng corruption, nagiging start ng corruption. So dapat dito hindi lang tayo mag-implement ng budget, dapat ma-implement din ito ng tama. Maggamit din ng tama. 'Di ba? Hindi lang basta-basta maglabas tayo ng budget na ganito, mamadaliin pagdating ng panahon, sisisihin nyo na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang kayo yung mga nandyan, kayo yung mga opisyal ng BICAM Conference Committee. So therefore dapat kayo yung 'di ba? Dapat kayo yung manguna sa tamang implementation. At sinusuportahan ko po yung pag-imbita sa ating sekretary. Maraming salamat. Mr. Chair, I support the request for Secretary Dizon to explain to both houses and to everyone so that we can be clarified. Anyway, from the beginning,
Sila naman sa DPWH ang nagbigay sa atin ng impormasyon. So we see how it will be revised, amended, taken back, or just explained para maliwanag. So I join the House in asking him to explain to all of us, if that's fine with the body. Before we invite Secretary Vince, the last words from Yes, Mr. Chair. Senator Erwin. For the record lang, Mr. Chair, just point of clarification, siguro the House should start reviewing yung Section 62 of the Rules of the House na nagsasabi po na in cases where the House does not agree with the Senate on any amendments to any House bill and these measures have conflicting provisions, differences may be settled by conference committees only composed of representatives from both chambers. Yun lang naman sa akin, Mr. President, Mr. Chair, Madam Chair. Thank you po. Senator Ayan, mga kababayan ha. Parang nanahimik bigla itong si Babalina. Hindi na nakapagsalita. Oh, kanina tapang-tapang ha. Anyway, mga ka-GPnatics, magandang hapon po muli sa inyong lahat ha. At magkita-kita po tayo muli. Sana po ay suportahan niyo muli ang aking mga live streaming, ganon din ang aking mga uploads, mga ka-GPnatics. Mamaya po sa mga replay dyan, ay upload natin sila ng 6:30 in the evening. Okay? Salamat muli sa inyong lahat, mga kababayan, at magandang hapon po. Bye-bye!